Good morning po sa inyong lahat. Nadagdagan yung kaba ko, may bisita tayo. Kumbaga, may judge tayo. Pero sabi nga, pagkasama mo ang Diyos, dapat hindi ka natatakot. Hindi ka kakabahan. Hindi ka mag-aalala kung may mga bayarin sapagkat ang Diyos ang bahala sa iyo. Di ba? Tayo po ay umuko at manalangin. Hingi tayo ng basbas sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami ay tutunghay sa inyong salita. Patuloy nyo nga pong linisin ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang kami ay karapat-dapat at banal na humarap sa iyo. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang nasa online, naway tulungan mo ang broadcast na ito upang hindi po sila mawala sa kanilang pakikinig. At sa aming pagtunghay sa inyong salita, Panginoon, palakasin niyo po kami, turuan niyo kami, bigyan mo kami ng karunungan upang ito ay patuloy naming mailapat sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, sa pag-aaral namin ito, ang banal na Espiritu ang manguna, at patuloy niyo lamang akong itago sa inyong likuran, Panginoon, sapagkat wala po akong galing at kakayahan, bagkos kayo po lamang ang pinanggagalingan nito. Kayo ang nagbibigay ng kagalingan at tulungan mo ako, Panginoon, upang maihag ko ng gusto, ng maayos ang inyong mga salita. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at kayo ang magbasbas ng pag-aaral nito, naway maging patibang bawat isa at nakatutok ang kanilang mga tinga sa pakikinig ng iyong salita sapagkat ayon sa nasusulat, isa ito sa mga paraan ng pananampalataya na nakikinig sa inyong salita. Lord, gabayan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. 7 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mga mamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. Sa sunod na slide, yan. Jeremiah 29 verse 10, subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 7 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa iyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Ngayon, kung inyong i-analyze yung mga propesiya na yan, bakit po may ganyang propesiya ang ating weeping prophet na si Jeremiah? Yan. Tunghayan po ninyo ang bahaging dulo ng 2 Chronica 36, chapter 36. Ayon po doon, si Haring Sidekias ay naghari ng 11 years sa Judah. Then, sa kanyang paghahari, patuloy na nagpakasama yung mga pinuno. Itong si Haring Sidekias, naghimagsik kay Haring Nebukadnezar. Imbis na taliwas sa kanyang pangako sa hari na susunod siya kay Haring Nebukadnezar sa pangalan ng Diyos, hindi niya po yun ginawa. Maging ang templo ay kanilang nilapastangan. So, dahil ang Diyos ay mabait, gusto niyang i-restore yung mga tao, patuloy siyang nagpadala ng mga sugo upang himukin muli yung mga pinuno at saka yung hari, yung mga tao na magbago. But despite of all the warning, ano ang ginawa? Ang mga sugo ng Diyos ay pinagtawanan ng mga tao at inalipusta. Kaya naman, iginawad ng Diyos ang parusa at ginamit niya si Haring Nebukadnezar para patayin sila sa tabak. Maging ang templo ay sinunog. So, sa pagkakataong yon, yung mga hindi napatay ay dinalang bihag sa Babylonia. Kaya, diyan nare-relate yung aklat ni Ezra bilang katuparan ng propesiya ni Propeta Jeremiah. Naunawaan na po? Background pa lamang yan. Tunghayan natin. So, ang aklat ni Ezra ay naganap pagkatapos ng 70 taong pagkabihag ng Israel. Di ba tama? Ano ang sabi ni propeta? Yan.
isinulat ito ni Ezra, isang eskriba na ginamit upang ituro ang mga tao pabalik sa Diyos at sa kanyang mga utos sa panahon na ang bansa ay naghahangad na muling itayo ang bahay ng Diyos. Nagsimula ito sa pagbabago ng puso na ginawa ng Diyos sa puso ni Ciro, hari ng Persya. Yan. So, ang restoration ng templo ay base doon sa gabay ng ating Panginoon sapagkat yung hari ay inudyukan niya para gumamit ng mga tao para muling magawa ang templo. So, pinasigla niya ang espiritu ng hari pagkatapos ng 70 taong ng pagkatapon na pinaintulutan ng mga Hudyo na bumalik sa Juda at muling itayo ang templo sa Jerusalem. Take note, unang batch ng bumalik sa Jerusalem ay yung batch na pinangunahan ni Zerubbabel. Marami yung kasama, nandun si Nehemiah, si Mordecai, pero ang pinaka-leader nila ay si Zerubbabel. Ang lahat ng mga tao ng Diyos ay pinaintulutang bumalik kung gusto nila. At higit pa rito, pinaintulutan silang bawiin ng mga kayamanan na nakuha nila sa Jerusalem. O, kita mo ang pagkilos ng Diyos. Pati yung mga valuable items, ibinabalik niya, pinadala. Ang Diyos ay kumikilos para sa kanila sa isang makapangyarihang paraan. Ito na yung mga testimony kanina na ang Diyos ay lagi nilang kasama, lagi silang binibless. Tama nga naman na ang Diyos ay omniscient, omnipresent, nandun sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay may pangangailangan. Mula sa mga kaganapan dito sa aklat ni Ezra, ayan, inihayag ng Diyos ang 7 bagay na nais niya mula sa iyo. Ano ito mga ito? Kabilang dito ang iyong, paki-slide po, Pastor. Ayan. Pananampalataya. Pangalawa, sakripisyo. Pagtitiwala. Pang-4, pagpapakabanal. Pang-5, pasasalamat. Pang-6, pananagutan. At ang 7, pagsamba. Nandyan yan sa libro ng Ezra. Ngayon, kung ating titingnan ang pananampalataya, tingnan mo, sa pagitan ng 67,000 Hudyo ang may pananampalataya, natanggapin ang ikalawang pagkakataon ng Diyos na makabalik sa lupang pangako. Ito na yung second wave na pinamunuan ni Ezra. Nag-aalok din ang Diyos sa iyo ng maraming pangalawang pagkakataon. So, ninanais niya na tanggapin ng iyong pananampalataya ang kanyang tungkulin. So, ano bang ginagawa natin, tayong mga mananampalataya? Meron ba tayong ginagawa para may ma-disciple tayo? Pangalawa, yung sakripisyo. Maraming Levita ang nag-atubili. Excuse me. Inabot tayo ng ulan Dahil nag-atubili na bumalik dahil hindi sila maaring magkaroon ng lupain sa lupang pangako. Sa huli, isang minorya ang tumanggap sa pagtawag ng Diyos at sumang-ayon na magsakripisyo sa Kanya. Yan. So, inialay ni Jesus ang Kanyang buhay para sa iyo bilang tugon. Ninanais niya ang iyong sakripisyo sa Kanya. Handa ba tayo magsakripisyo para sa ating Panginoon? Pangatlo, ang pangatlo dyan ay pagtitiwala. So, hindi humingi ng proteksyon si Ezra sa mga Persyano. Sa halip, nag-ayuno siya at nanalangin para sa proteksyon ng Diyos. Katulad ng ating church na may pangangailangan, pwede rin tayo mag-ayuno at manalangin. Katulad ng sinasabi ng ating pastor, hindi man tayo involved, gawin natin ang parte natin. So, nais din ng Diyos na umasa ka sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan. So, as Christian, mga kapatid, our allegiance first and foremost must be to our Lord Jesus Christ. Pag iba pang gods, yung sabi sa Bible na other gods, yung small letter G, O, D, S, wag yun. Hindi totoo yun. Panglima, ay pang-apat pala, dito. Pang-apat, pagpapakabanal.
So, ang mga pari at Levita na namamahala sa mga banal na bagay ng Diyos ay nagbukod ng kanilang mga sarili upang manatiling dalisay at banal. Tayo, upang makapaglingkod sa Diyos, nais din niya na tayo'y manatiling banal at dalisay. Ano itong paano maging banal at dalisay? Katulad ng message ni Pastor nung nakaraang linggo, marunong tayong tumakbo sa kasalanan katulad ni Joseph. Number 5, pasasalamat. Ito yung magandang gratitude sa ating Panginoon pag tayo ay pinagpapala. Kahit hindi tayo pagpalain, dapat magkaroon tayo ng pasasalamat. So pagdating sa Jerusalem, ipinakita ni Ezra ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos ng lahat ng papuri. So, nasa Diyos ang lahat ng papuri. Ninanais din ng Diyos ang iyong pasasalamat sa kanyang pagliligtas. Yan, katulad kay Pastor Frank, ligtas siyang nakarating dito. So, malaking bagay yun na ipagpasalamat natin sa Diyos. Pang-anim, pananagutan. So, pinaintulutan ng mga saserdote at mga Levita na ang ginto at pilak ay mabilang sa publiko. Nais din ng Diyos na manatili kang may pananagutan sa iba upang manatili ang iyong integridad sa Kanya. Pampito, pagsamba. Pinakita ng mga Hudyo ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng mga hain sa pagsamba. So, nais din ng Diyos na ipakita mo ang iyong pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng iyong pagsamba at mga awit ng papuri. Iyan, pagsamba at saka pag-awit ng papuri. Katulad ng narinig natin sa ating pastor. So, ano ba, sino yung mga karakter sa pag-aaralan natin ngayon? Si King Artaxerxes, yung mga Hudyo, mga Israelita, pari Levita, si Ezra, at saka ang bida sa lahat yung ating Panginoon. Pag tiningnan natin ang pangalang Ezra, sa Greek word meaning nito ay help or helper. Yun, sa pangalan pa lang, may makukuha ka na. So, ito ay angkop, yung helper ay angkop sapagkat tinulungan niya ang mga Hudyo na bumalik sa Diyos at muling itayo ang kanilang pananampalataya. So, yun ang role yun ang meaning ng kanyang, Greek word meaning ng pangalang Ezra, helper. So, si Ezra ay si Ezra ay pare, ayon sa Ezra 7:11 to verse 11 and 12. Siya ay isang iskriba. Pag sinabi nating iskriba, ito ay manunulat. Then according to Jewish tradition, Ezra was credited in writing the books of Ezra, Nehemiah, Chronicles, and Malachi. So, ano ang tungkulin ni Ezra bilang iskriba? Siyempre, merong na kaakibat na tungkulin yung pagiging iskriba niya. So, ito ay nakasentro sa reliyoso at panlipunang pagpapanumbalik ng mga Hudyo pagkatapos ng kanilang pagkatapon sa Babylonia. Siya ay isang bihasang tagapagsalin at guro ng batas ni Moses na gumaganap ng isang mahalagang bahagi sa muling pagbuhay sa reliyosong pagsunod at pagbabago sa komunidad. Yan. Ang dami palang trabaho nitong iskriba. So, ang pag-uusapan natin na ngayong umaga ay pinamagatang, paki-slide po, yan, works honoring God. Text, Ezra chapter 8 verses 21 to 36. Paano nga ba gumana si Ezra? Base doon sa mga talatang yon. Unang puntos. Yan, Ezra's spiritual preparation. Nasa verse 21 to 23. Ayan, ayon dyan, doon sa pangpang ng ilog Ahaba, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian.
sumunod. Ayan, nahiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay, sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napupuot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Sa verse 23, ayan, nag-ayuno nga kami at tiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Ayan. So, bilang leader ng pangalawang wave ng Journey to Jerusalem, si Ezra ang namuno rito. Bakit? Tingnan natin ang katangian ni Ezra. At saka doon sa responsive reading natin, sa Ezra 7:14, send off doon si Ezra dahil inutusan siya ng hari na siyasatin ang Juda at Jerusalem kung sila ba ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Well, ngayon, si Ezra ang namuno sa paglalakbay na yon dahil una, nag-aral ng batas ng Diyos itong si Ezra. Pangalawa, masunurin sa batas. Pangatlo, nagtuturo ng batas. Pang-apat, may determinasyon. So, okay. Magandang kwalifikasyon ng leader. So, sa kanilang paglalakbay, kung tayo maglalakbay, ano ba ang paghahanda nating gagawin? Handa ng pagkain, okay. Damit? Ililista yung mga ibiniling pasalubong? Yan, yung bang mga important to bring. Mayroon kang, anong tawag doon, yung backpack na nakahanda yung isang damputan mo lang, kailangan wala kang maiwan. Merong nagkakagulo, di na mapakali, di ba? Puno ng kaguluhan at pag-iimpake. Minsan, di naman dapat dalinad, nadadala pa. Gayon man, higit pa sa maingat na pag-iimpake, kailangan natin at ang patnubay at proteksyon ng Diyos. Baka mamaya excited ka, nakalimutan mo na ang Diyos. Hindi ka na nag-pray. Basahin po natin yung Kawikaan na 21 verse 31. Ayan. Ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Yon. Habang tinitingnan natin ang mga detalye sa paglalakbay ni Ezra, abangan natin ang mga alituntuning magagamit natin sa ating buhay ngayon. Tingnan natin ang pagkilos ni Ezra. May picture dyan, Pastor. Ayan. Yan ang tinipon ang mga tao sa ilog Ahaba upang maganda sa kanilang paglalakbay. Di ba usually, pag ikaw maglalakbay, magre-relax ka. Alis ako mamaya, relax muna, kain, para kaunti na lang baonin, di ba? Pero kakaiba to si Ezra. Tinipon niya mga tao, pagkatapos, ay nagpahayag si Ezra ng pag-aayuno. Iyan, no? Hindi man lang sinabi na kumain muna kayo para mamaya. Nagpahayag ng pag-aayuno. Alam nyo naman noon na ang means ng transportation ng mga tao ay donkey o kaya tsinelas. Wala pang tsinelas noon, di ba? Sandals. Yan. Kung hindi donkey ang sasakyan mo, sandals. Could you imagine na almost 5 months silang naglakbay, tapos may mga bata pa kanina sa unang picture. Nagpasting pa. Di ba dapat kakain ka para malakas ka maglakad? Sadyang hindi kumain para magaan kumilos. Ano ang maganda? Pero higit pa roon ang kanilang purpose. Ano ang kanilang request sa Diyos? Tulong at proteksyon ng Diyos sa ekspedisyon.
5 buwan ka maglalakbay, maglalakad. Maswerte yung nakasakay sa donkey. Baka yung pinasakay doon, yung mga pari na may bit-bit na valuables. Yung may mga dalang ginto. Pero, nagsalit-salitan kaya sila? Ayun o, yung mga donkey. So, inilagay ni Ezra ang kanyang tiwala sa tamang lugar. The right thing to do na ikaw ay magta-travel, hiling ka sa Diyos ng proteksyon. Pag tayo nag-a-anniversary, kung saan tayo pupunta, bago tumakbo yung sakyan pray muna tayo kay Lord. Bakit? Mas maganda anumang ginagawa natin na nakadedicate kay Lord. Hinihingi mo ang kanyang presensya. Bakit? Dahil nga kanina sinabi ko, once and foremost, as Christian, our first allegiance must be to our God. Yan ang prinsipyo natin kung bakit lagi tayong nananalangin. Wala ito sa kanilang numero. Kung iisipin mo, napakarami nila. Kung may sasalakay sa kanila, makakalaban sila. Pero wala sa isip ni Ezra yun. Kahit na marami sila, but then again, hiningi niya ang proteksyon ng Diyos. Wala ito sa kanyang organisasyon o plano. Ito ay nasa Diyos lamang. Sapagkat alam ni Ezra na ang kanilang mabigat na paghihirap ang kanilang haharapin. Hindi ito madaling paglalakbay. Could you imagine 5 months? Hindi natin kabisado yung daan kung mayroong mga paahon doon, may mga bata silang kasama. Oo, di ba? Tayo nga, bit-bit natin yung ating apo Mula dito hanggang Pure Gold, pabalik, hingal na tayo Tama, mali? Oo. Yung apo ko, mula doon sa bahay hanggang pabalik, pag nagpakarga, ewan ko lang. Ngalay ang braso ko pagdating sa bahay. Kaya imagine natin, i-relate natin ang ating sarili doon sa hirap nila. Ito ay lalong mapanganib dahil ang mga Hudyo ay may napakaraming mga kaaway. Ayan pa, isa pa yan sa threat. Kaya tayo kung maglalakad dyan, dapat wala tayong kaaway para hindi tayo masusuong sa panganib. Napakaraming mga kaaway at mga tao upang kunin sila. Gayon pa man, hindi naging hadlang ang panganib sa mga tao sa pagsunod sa Diyos at sa paglalakbay. Sa halip, ibinaling sila nito sa Diyos, nagpasya silang magtiwala at sumunod sapagkat ang proteksyon ay nagmumula sa Diyos at hindi sa paraan ng tao. Di ba? Ang tao, promises are made to be broken. Pero pag ang Diyos nangako sa iyo, punto. Yung propesiya niya kanina, nagawa na rito. Kaya, ang susi natin para lagi nga konekta sa Diyos ay magtiwala lamang sa Kanya. Dahil sa pagtitiwala sa Diyos na wala ang takot sa anumang kasamaan. Basahin po natin ng Isaiah 41:10. Ayan. Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Do you think nangyari yan sa journey nila Ezra? Tama, di ba? Pinalakas niya yung mga paa, maging bata, pati yung paa ng donkey. Tinulungan, iningatan, iniligtas. Yan ang mga salita ng Diyos na sadyang paggugutan natin ng pagtitiwala. Ang layunin ng pag-aayuno na ito ay magpakumbaba sa kanilang sarili sa paningin ng Diyos. Iyan. Siyempre, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Hindi naman sa'yo ibibigay yung directly na, Lord, tulungan mo ako ganito, ganyan. Gumawa ka ng paraan para makita ka ng Diyos kung ano ang gawain na maaari mo siyang parangalan. Hingi ka, di ka naman nananalangin, di naman nakita sa buhay mo. Sa biyaya ng Diyos, di ba? May nagpasting, may nanalangin,
Ngayon, kaunti na lang ang kulang sa pambayad ng lote ng iglesia. Tingnan mo ang pagkilos ng Diyos. Ipinakita nito ang kanilang lubos na pag-asa sa Diyos, higit sa lahat. Oh, di ba? Diyos lamang ang ating asahan, wala nang iba. Yung tao, pag umasa tayo sa tao, mabibigo ka lang. Pag hindi tinupad yun, sasama pa loob mo. Pero pag sa Diyos, hindi ka mabibigo. Ang pagmamataas ay nauna bago ang pagkahulog. Kaya upang makamit ang tagumpay, kailangan nilang umasa sa Diyos. Ito ang ipinakita ni Ezra sa lahat ng tao. Ngayon, aplikasyon. Nag-aayuno ka ba? Kailan ang huling nag-ayuno ka? Nagdarasal ka ba bago gumawa ng desisyon o bago magsimula ng gawain? Iwasan natin sa sobrang excited minsan, baka makalimutan natin. Importante ang laging nakadepende sa Diyos. Oo, malakas tayo, pero hindi natin kaya kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Ayon sa kanyang salita, do your best and God will do the rest. Mga magulang, eto na ang sa inyo. Isinasabuhay ba ninyo ang mga ganitong uri ng prinsipyo sa harap ng inyong mga anak? Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 4, talata 10. Ayan, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Yan ang ating prinsipyo. Lalo sa mga bata, kahit tayo magulang, kung tayo ay mali, just say sorry. Hindi naman tayo perfecto. Kasi pagka minsan mali tayo, pairalin natin ang pride dahil magulang tayo, baka sa susunod na yung anak mo na ang naging padre di pamilya, siya na rin ang gagawa ng ganun. Pangalawang puntos, Ezra's physical preparation. Ayan, sa verses 24 to 30. May picture tayo dyan, Pastor. Ayan. Ayan si Ezra, yung kanyang, yung mga valuables na pinagkatiwala sa kanya, na pinadala nung hari, nagtalaga si Ezra ng isang komite mula sa mga pinuno ng mga saserdote upang mga siwa sa pagdadala ng mga mahalagang bagay na kanilang natanggap bago umalis. Napakaraming kayamanan dahil may kasama itong 25 toneladang pilak at 4 na toneladang ginto. Bukod pa rito, mayaman ang imperyo ng Persya at bukas palad ang hari sa pagbibigay ng marami sa mga bagay na ito. So, may kaligtasan sa numero. 12 ang kanyang pinahawak nung mga valuables. Gusto ni Ezra na ang bawat isa ay ma-involve sa gawain. Katulad dito sa church. Ano ang prinsipyo ng ating pastor? Train others to train others. I-equip ang bawat isa. Kahit out of town sila, tuloy ang gawain dahil may naitanim silang manggagawa. Is that amen? Ayan. Yan ang prinsipyo ni Ezra. Kaya, yung kanyang mga ginagawa ay patuloy na nagbibigay karangalan sa Diyos. Yung verse 6, chapter 7, verse 6 and 7 kanina, sabi niya, ginagabayan lagi si Ezra ng Diyos. Kung kaya't successful ang kanyang mga gawain. So, may kaligtasan sa numero. Kung isa lang ang hawak, delikado, baka ma-sniper sa daan. Magkakaroon ng malaking tukso na magnakaw. Kaya, marami ang pinagkatiwalaan. Mawala man yung isa, hindi nawala lahat. Katulad dito sa ating church, 3 lang ang grupo ng finance team kasi wala naman tayong pera.
Umaasa lamang tayo sa blessing ng ating Panginoon. Kaya hindi na kailangan paramihin. Pero kahit tatlo sila, maganda ang kanilang impact sa iglesyang ito dahil nagagawa nila ang kanilang trabaho. Di ba? Pag maraming kayamanan, maraming tao. Pag kaunti lang, malay mo, pagpalain tayo ng Diyos sa mga susunod na taon maging 12 na rin tayo dito. 12 na rin ang hawak ng resources. So, inilista din ni Ezra ang mga item at halaga bilang pangalawang pagsusuri sa kaligtasan. Bakit po? Makikita natin na si Ezra ay lubhang maingat. Hindi ibig sabihin na wala siyang tiwala sa kanila, pero mas mabuting ligtas kaysa magsisi. Ayaw ni Ezra ng ganon. Ang pagsisisi ay nasa huli. Kaya maaga pa, nagbigay na siya ng magandang plano para maingatan yung mga kayamanan. Sa kanya, pinagkatiwala ng hari yun Mas malamang pagka nagkaroon ng aberya, siya ang sisisihin. So, sa kanyang plataforma, nilagay niya ng maganda yung mga valuable sa yun. Ang layunin ay hindi lamang upang protektahan ang pananalapi, ngunit penrotektahan din ito ang mga tao mula sa tukso. Siyempre, pagka ikaw lang mag-isa umawak sa dami noon, pag binawasan, baka hindi mahalata. Kung 12, tapos bawat dala mo ay may timbang, huwag mong babawasan, halata yun. Si Ezra ay sumunod sa prinsipyo ng pagiging matalino. Matalino bilang isang ahas at inosente bilang mga kalapate. Basahin po natin yung Mateo Kabanata 10, talata 16. Pass na sa slide po yun. Ayan. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayo, kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Yan ang kaisipan ni Ezra. Hindi siya nag-iwan ng anumang pagkakataon na maaring samantalahin ni Satanas upang sirain ang mga pinuno o idiskaril ang kanilang misyon. So, ano ang nakikita natin dito? Ano man ang gawain natin, do it in the best way na deserve tayo ng Diyos. Bilang isang paggalang sapagkat may pananagutan tayo dito. Di ba? Pananagutan natin sa Diyos kung ano ang ginagawa natin sa ibinigay niyang buhay. So, pangatlong puntos. Yan. Ezra's accountability, worship, and fulfillment of royal mandates. Sa verse 33 to 36. Yan. Noong ikaapat na araw, nagtungo na kami sa templo at pagkatapos timbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto at ang mga lalagyan, pinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Meremot na anak ni Urias, Ilyasar na anak ni Pinehas, at sa mga libitang sina Josabel na anak ni Josue at Nuadjas na anak ni Benoy. Siyempre, what to expect pag matagal di nagkita? Siyempre, ikaw yung second wave ng after 70, almost 78 years silang hindi nagkita Di nagkaroon na ng reunion. Nagkaroon na ng kasiyahan, nagkakakumustahan na, o kumusta na.
Yung gap kasi nung kanilang pagkikita ay 78 years mula doon sa first wave na pinangunahan ni Zerubbabel. Kaya nga pagdating ni Ezra doon sa Jerusalem, after 5 months travel, gawa na yung templo. Kung babasahin niyo ang Ezra sa chapter 6 verse 15, tapos na ang templo. So, after 4 days ng pagdating sa Jerusalem, organisado si Ezra at gumagawa ng inisyatiba. Hindi niya na pinatagal. Mahirap na kasi pagka hawak mo ng matagal yung mga mahalagang bagay, baka magkaroon pa ng tukso. Kung mas mahaba ang panahon, mas maraming problema ang maaring lumitaw. Dapat pag pinadala sa'yo, pera, pagdating, bigay ka agad. Kasi pag hawak-hawak mong mahirap, yung tukso di mo alam. Baka may nakurso na daan kang bilhin, kahit di mo pera, gagasusin mo. Hindi gusto ng gano'n ni Ezra. Dapat ni Ezra, ang gusto ni Ezra ay malinis. So, lahat ay transparent at tapat. Kung ano yung mga pinagkatiwala sa iyo, lalo pag patungkol sa templo, patungkol sa iglesia, be honest. Kasi pag hindi natin pera, lalo hindi natin mga gamit, isurrender natin ng maayos. Pagkatapos, nag-alay sila ng mga handog. Ayan, paki-slide po yung verse 35. Ayan, ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito'y sinunog bilang handog kay Yahweh. Handog na sinusunog ay inialay upang takpan ang kasalanan. Ganyan din ang ginagawa ni Job nung ang kanyang mga anak ay nagdidiriwang ng kasiyahan sa gabi. Maaga siyang gumigising kinaumagahan at nag-aalay ng mga handog kay Yahweh dahil iniisip niya baka nalapastangan ng kanyang anak ang Diyos. So dito sa pagiging transparent ni Ezra, sabi rito, ang bawat tao ay nagbigay ng pananagutan sa kung ano ang kanyang dinala. Mababasa po natin yun sa Roma 14 verse 12. Nailagay ko ba dyan, Pastor? Yung Roma 14 verse 12, ayan. Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. So, nais ng mga tao na simulan ang kanilang bagong buhay sa Israel nang may malinis na puso sa harap ng Panginoon. Yung mga paghahandog na yun, pag-aalay, ay yun ang gawain ng mga tao upang malinis ang kanilang mga sarili sa harap ng Diyos. Ang mga handog ay isa ring paraan ng Diyos para sa kanyang direksyon at proteksyon. Yun, no? Handog, direksyon at proteksyon. Katulad ng naunang grupo, nais nilang tiyakin na ang lahat ay nasa tamang paa. Bago umalis, nag-ayuno. Para saan itong ayuno na to? Para humingi ng proteksyon sa Diyos. Yung ayuno na
inacknowledge ng Diyos, yung prayer, pinakinggan ng Diyos. At 5 months journey ni Ezra at ng grupo, walang napahamak, kundi lahat masayang may ngiti sa labing nakarating sa Jerusalem. Babae, lalaki, matanda, bata, pati yung donkey, lahat nakarating, maging ang kanilang mga daladalahan, walang labis, walang kulang, eksakto sa timbang. So pagdating, nag-alay sila bilang pasasalamat sa Diyos sa ligtas na paglalakbay. Ito ay simpleng 2 hakbang na diskarte sa bawat desisyon na gagawin natin. Humingi ng proteksyon at karunungan sa Diyos. Yun ang magandang bagay. Pagka yung mga gawain mo ay dedicated sa Diyos, mas malamang maganda yung bunga. Pero kung yung gawain mo ay hindi mo pinag-pray, nangingi ka na mataas na grades, di ka nagbi-pray, di ka nag-aaral, anong mangyayari? Do you think makakamit mo yung tagumpay katulad ng tagumpay ni Ezra at ng grupo? Alam mo, kaya kung babasahin nyo yung libro ng Ezra, by the way, si Ezra pala ay hindi propeta. Kung mayroon tayong nakitang prophetic attitude kay Ezra, yun ay ang kanyang mga gawain. Yung gawain ni Ezra ay nakakahawig sa gawain ng propeta. Pero more than that, sa book ng Ezra, siya ay tinaguri ang hero of faith. Bakit? Dahil ang kanyang mga ginawa ay honoring sa Diyos, pagpaparangal sa Diyos, and besides, naging instrumento siya para maibalik niya ang mga Hudyo, mga tao, sa pananampalataya sa Diyos. Basahin niyo po, ini-encourage ko kayo, maganda. Siya po ang naging instrumento. Lahat ng kasalanan ng mga kasama niya, maging yung pag-aasawa doon sa hindi kalahi. Pag nakikita niya yun, siya ang unang nananalangin sa Diyos at hinihimok niya yung mga tao na huwag magpatuloy sa masamang gawain at ito ay kanilang napapasunod. Basahin niyo po, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon kayo ng excitement habang binabasa niyo yung buong chapter. Maganda. Kahit ganun si Ezra, dumating siya sa Jerusalem, tapos na yung templo ng unang bugso na pinangunahan ni Zerubbabel. But then, naging instrumento siya na maayos yung physical, spiritual na kondisyon ng mga tao. Bawal, di niya pinayagan yung mga nag-asawa ng mga dayuhan sapagkat yun ay labag sa kautusan ng Diyos. So basta yung mga activities ni Ezra ay patungkol sa mga tao kung paano nila marirecognize ang Diyos at saka yung mga gawaing nagpaparangal sa ating Diyos. Verse 36. Paki-slide po. Yan. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. Tingnan nyo, bukod pala doon sa mga valuables, mayroon pang sulat na dala si Ezra at iyon ay naihatid sa mga pinuno, gobernador. So dahil dito, ang aktibong sumuporta o mga opisyal, nasunod ang utos ng hari at nakipagtulungan. Tingnan nyo, yung bisa ng sulat ng ni Haring Artaxerxes, napakagaling na malaman nila na may mga ganong gawain sa kanilang lugar na
nais mangyari. At very supportive naman. Sana tayo maging supportive din kung ano yung direktiba sa atin ng Panginoon. So ito na ang ating konklusyon. Ano ang natutunan natin? So ito, lahat ng tao, kabilang ang mga Kristiyano, ay haharap sa mga pagsubok sa buhay. Ayan, di ba? Naranasan na natin ang maghanap ng pambayad sa lupa, pambayad sa upa sa bahay, pambayad sa kung ano-ano pa. Subalit, maswerte tayong mga Kristiyano dahil may Diyos tayong nalalapitan. Pag kailangan natin ng pambayad, wala man tayong pera, but God is there to give ways and means. Ikulong ang alahas na yan. Ano pa? Ibenta ang motor. Pero pag ako nagbibenta ng gamit ko, nalulungkot ako kasi mahal ko eh. Pero depende sa tao yan. Sabi nga, pagka, halimbawa, para daw blessing, pag bininta mo, palitan ng 4 wheels. Yan ang balak ni Maren in the future. So bilang mga Kristiyano, ganun pa man, tayo ay nakatitiyak sa presensya ng Diyos sa atin. Basahin po natin yung Hebrew 13 verse 5. Ayan. Huwag kayong magmukhang pera at masiya na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Okay, kita mo? Sino magsasabi na pinabayaan tayo ng Diyos? Ang laki ng halaga ng babayaran ng lupa, but then, kunti na lang ang kulang. So, kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Di ba? So, katulad ni Ezra, dapat nating ibigay sa Diyos ang very best na paglilingkod. Paglilingkod na may kasamang katapatan. Pag ikaw tapat sa Diyos, tapat din siya sa kanyang pangako sa iyo. Pero pagka pinapadaan ka ng Diyos sa kanan at doon ka sa kaliwa, sablay. Ang mga bagay na natutunan natin sa kabanatang ito ay angkop na angkop sa ating paglalakbay sa langit. Bawat isa sa atin ay magbibigay ng pananagutan sa Diyos mismo pagdating natin. So, para magkapaganda sa journey natin doon, ngayon na ang oras para gawin ito. Yan, purihin ang Diyos sa kanyang mensahe sa umagang ito. Tayo po ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan sa umagang ito. Naway katulad ni Ezra, Panginoon, magawa din namin ang iyong kalooban na patuloy na maghahatid sa iyo ng karangalan, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami at naway itanim mo sa aming mga puso ang mga salitang ito upang mailapat namin sa aming buhay, upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy naming masunod ang iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa at naway sa mga susunod na pagkakataon, Panginoon, ay patuloy naming matunghayan ang iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa na sa aming mga pangailangan sa buhay, Panginoon, ay paglalakbayo o anuman, Panginoon, ay hindi kami mawala ng pag-asa, bagkos magtiwala sa iyong pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ipababayaan man. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinibigay mo sa amin sapagkat kami ay iyong anak at kung kami ay lalapit sa inyo, Panginoon, na yung may kababaang loob, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-ayuno at panalangin, Panginoon, naroon ang iyong proteksyon at pagsagot sa aming mga kahilingan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.